Uy, what's up guys? Magandang umaga na naman. Ito tayo. Share ko lang sa inyo yung 5 basic computation na dapat alam nyo kapag mag-umpisa kayo mag-solar setup. So, umpisa natin sa bilog na to. May ito dito, may W, V, tsaka A. So, yung W, ito yung watts. V is yung volts. And A, ito yung amps or ampere. So, itong bilog na to, ito yung ginagamit ko sa school ko noon nung nag-aaral ako ng painting. De joke lang. So, ito yung watts, volts, amps. So, itong tatlong to is very related sa isa't isa. So, ang ginagawa ko lang dito is kapag may formula na kailangan kong malaman, o kunwari, gusto mo yung hanapin yung watts, tinatakpan ko to, ito na yung formula, volts times amps. O kapag gusto ko malaman kung ano yung ampere, takpan ko yung A, ito na yung formula, watts divide volts. So, ganyan ko siya ginagamit nung dati. So, bigyan natin example. Ito yung battery. So, paano mo malalaman yung watt power ng battery na to? Takpan ko tong W. Ayun yung formula niya, volts times amps. So, nakalagay ito, 12 volts plus 5 ampere hour. So, simple lang yun. Kung yung calculator, kung di na kaya ng brain cells, 12 times 5. Ayun yung sagot. 60. Ganun siya kadali. Yan yung number 0 actually kasi kailangan alam nyo talaga to. Kasi the rest ng computation is very related sa tatlong to. Umpisa is yung sa battery life. Sabihin natin to kasi yun yung magiging kodigo natin sa lahat ng computation. So, battery life ng ito, gaya ng sample ko kanina, 12 volts, 5 amps. So, para malaman nyo yung watt power niya, yun yung formula. Volts times amps. So, sa battery na to, 60 siya. Kung meron kayong mas malaking battery gaya ng ganito, 12 volts, 16. 12 times 16. Siya naman is 192 watts. So, yun yung power niya. So, dun yung malalaman kung ilan ang wattage ng mga battery nyo. Okay? Next naman is, alam mo na yung watts ng battery mo. Then, next is yung sa SCC. Kunyari, mga ganitong SCC. Hindi siya halata pero SCC to kasi meron siyang pagsaksa na solar, battery, tsaka yung mga load. So, usually SCC is meron siyang mga amps na kasama pag tinignan mo sa tuktok. And meron siya ng mga 12 volts slash 24. Then meron siyang usually 10, 20, 30. So yung mga solar charge controller version 10, 20, 30, yung sa mga maliliit. Then sa mga malalaki naman is meron silang 40, 60, 80. So kung yung charge controller nyo may mga ganitong rating, yung iba namang mas malaki meron siyang 36 slash 48. Usually 36 bibihira to. Pero pinakamarami is 12, 24, 48. So paano nyo malalaman kung ilang maximum solar panel ang kailangan nyo or yung kaya ng SCC nyo? So syempre, tinan mo tong watts. Takpan nyo siya. So nakalagay volts times amps. So yung system voltage nyo, so yung build nyo is 12 volts. Kunwari, 12 volts. Then, yung nakita nyo sa SCC nyo, meron doon 10, 20, pili ka ng isa. Gusto ko is yung 20. So, 12 volts yung system voltage nyo. Then, multiply nyo siya sa rating nung SCC. So, 20. So, gamit tayong calculator, di na siya kaya ng utak. 12 times 20. 240. So, sa 12 volts na setup and 20 amp yung rating ng SCC nyo, ang maximum na kaya niya is 240 watts na solar panel. Kapag hinigitan nyo sa 240, pwede nang masira yung SCC. Pero kung nag-upgrade kayo to 24 volts, 24 volt setup, meron kang 20 amp na solar charge controller, siya ngayon is magiging 480 watts. So, yun siya. Pero yung mga malalaking SCC naman is yung 40 SRNE. Meron kang 24 volts sa setup, 24 volts setup, then SRNE mo 40 watts, ay 40 ampere. Then calculator natin. 24 volts times 40, 960.
So, 960 watts yung maximum na panel na kaya nyo. So, yun lang yung formula. Simple lang. System voltage times ampere nung SCC, yun yung maximum na solar panel na pwede sa inyo. Okay? Next naman is, next page tayo since napuno na siya. Okay. Ilang solar panel ngayon ang kailangan nyo? So, simple lang kailangan doon is, una alamin nyo kung ilan yung consumption nyo sa buong maghapon. So, kunwari, papagamit ka lang ng bombilya. Ito. Meron siyang 11 watts. Ayun o. So, kung mag-solar setup ka, isang bombilya ang gagamitin mo. For example lang, so meron siyang 11 watts. Multiply mo siya sa 24 hours na usage. So, ito, 11 times 24. So, total is 264 watt power ang magagamit niya sa maghapon. Then, sa solar panel naman is, i-divide mo tong magagamit mo kung ilang oras yung maaraw sa lugar nyo. So, kung nasa Metro Manila ka at sobrang tarik ng araw, kaya niya kahit 6 hours. Natarik ang araw. So, yung 264, di-divide mo ngayon sa 6 hours, 44. So, at least 44 na solar panel ang pwede mong gamitin. Pero wala namang ganyan. So, pwede dyan ng 50 watts. Round up mo na lang. Pero usually, hindi naman 100% trick ang araw or hindi 100% na pag sumikat ang araw is may charge ka kagad. So, ginagawa ko, dinodoble ko to. Or at least 1.5 or 50% more. So, sa ganito, pwede ka mag 75 watts. Or, kung gusto mo talagang sagad is 100 mo na. Para sure ball na ma-accommodate ng solar panel yung pangailangan. Doon pa lang isa isang bombilya. Next is yung battery naman. Kung ganitong setup nyo, 24 hours. And ilang battery ang kailangan. So, dikit lang siya sa formula na to. Ang kailangan mo naman dyan is yung watt power pa rin. Ito siya. So, yung nagagamit mo sa maghapon is 264. Then, yung una is, i-multiply mo siya. Depende kung ano yung battery mo. Kung lead acid ka, kailangan mong i-times 2. Kasi, 50% lang yung DOD ng ganitong lead acid. Or, tas kapag naman life po yung gamit mo, i-multiply mo siya sa 1.2. Kasi 80% naman yung sa life po. So, kung lead acid, kasi lead acid lagi kong gamit na battery, ayoko ng life po. So, dodoblehin natin itong 264. Ay, sobra. 264 times 2. Yan, 528. 528 watts. Okay, so nakuha mo na ngayon yung total na watts na nagagamit sa isang maghapon gamit tong ilaw na to. Then, next dyan is yung i-divide mo siya ngayon sa system voltage mo. So, kung ang setup mo is 12, divide mo siya sa 12. So, 528 divide 12. 44. So, 44 amp hour na battery ang kailangan mo. So, ito is kulang na kulang. Kahit yung dalawa na to is kulang. Kahit yung sa e-bike na 25 is kulang para lang sa maghapon nito. At since walang ganyang battery, i-round up mo siya into 50 amp hour na battery. Para lang ba may sobra. Kung sakaling gusto mong charge yung cellphone. Ayun. Next page. Okay, next is yung inverter size naman tayo. So, pag mag-inverter ka, kailangan mong i-total lahat ng mga appliances na meron ka. So, kung meron kang rice cooker, meron kang air fryer, meron kang electric fan, meron kang smart TV, ito-total mo silang lahat. So, kung yung rice cooker mo is 500, meron kang air fryer na 500, electric fan na 50, smart TV na 50, total mo silang lahat. So, 1,000
1,100 silang lahat. Kung gusto mo silang pagsabay-sabayin lahat, ito yung kailangan mo. Then, ang computation ko is times 2 to be safe. Ayokong gawin yung 80% kasi risky yon kung ako tatanungin mo. And mas gusto kong 50% lang ng appliances ang ginagamit. Hindi siya sulit kung sasabihin ng iba, oo, pero to be safe lang ba? Pwede nyo sagarin just in case kung may makicharge, magdagdag ka ng appliances, at least may buffer ka. Kaya times 2 yung kinocompute ko. And so sa 1.1, siya ay 2,200 watts. So yun yung inverter size na kailangan. Yun is kung pagsasabay-sabay mo. Pero kung sakaling hindi mo pinagsasabay yung rice cooker at yung air fryer, isang beses lang naman, so meron ka ditong 600, either ito or ito, 600 watts, times 2, siya ay 1,200 watts na inverter. So merong inverter gaya ng Payto na 1,600, yun, pasok na yun dito. Safe din to gamitin sa 1,000, pero like I said, to be safe lang ba kung sakaling baka kinabukasan magdagdag ka ng appliances, gusto mo rin isaksak. Medyo mag-aalangan kasi 1,000. So yun lang, yun yung mga 5 na computation na kailangan mo. Isa is ito, di pala kasama yan. Una is yung sa battery, solar panel, SCC, inverter, and last one is sa circuit breaker. Next page tayo kasi puno na to. Okay. So, paano malaman kung anong size ng circuit breaker ang kailangan mo? So, yung size ng circuit breaker is, ang formula niyan is yung watts na dadaloy sa mga kable. For example is ito. Kable. Alamin mo kung ilan yung current na dadaan dito. So, watts divide voltage and i-multiply mo siya sa safety factor na 1.5. Siyempre, mas mataas, mas ligtas. Doon ako. Hindi ko i-risk yung sinasabi nila na, ito lang dapat ganyan. Mas gusto ko mas ligtas ba. So, let's say, gagamit ka ng rice cooker. Rice cooker lang, wala nang iba. So, that's 500 watts. So, circuit breaker equals 500. Sabihin natin sa from inverter to rice cooker. So, 200 watts yun. Ay, 220 pala tayo sa Pinas. 200 volts. 500 watts. Yun muna i-compute natin. 500 divide 220. Siya ay 2.2. 2.2 lang. So, kaya na dyan kahit 3 or 4 amp na circuit breaker. Kung sa 220 volts. Pero kung from battery to inverter naman, so circuit breaker mo is 500 watts. System voltage, ang gamit ko ngayon is 24 volts setup ako. So 24 volts. Siya ngayon is, compute natin, 500 divide 24 volts setup ako, 20. So 20 ang sagot dito. So 20, yan man yung i-multiply mo ngayon sa safety factor na 1.5. 1.5. 20, but 50 yan. 20 times 1.5. 30. So, gagamit ako ngayon ng circuit breaker na 30. So, circuit breaker equals to 30 amp. So, pasensya sa sulat ko. Again, hindi po ako nakapag-aral na matinong writing school. Kaya ganyan. So, ito yung formula. Simple lang. Watts over voltage, then safety factor. And yun na yung size ng inyong circuit breaker. So, yun lang. Kung may reaction kayo, o may correction, suggestion, violent reaction, chemical reaction, comment lang po kayo. And salamat sa mga nanonood. Kung may tanong, huwag mahiya mag-comment and subscribe. Salamat!